Amen? Nakakalungkot pa, may isang bata, nag-share po ako dito last Friday. May isang bata po, hindi niya naintindihan talaga yung sinabi ko. Sabi niya, hindi ka mamamatay. Sabi niya, totoo naman, hindi ka mamamatay. Mamamatay spiritual, pero physical, mamamatay po tayo. Sabi niya, matagal pa yan. Sabi ng bata. Naririnig lang ng sister ko, kinikwento sa akin. Dahil katabi niya. Pinagmamalaki niya ron. Sabi ko kasi sino rito dati, pag matutulog siya, nung matutulog na siya, ang kinatatakot niya, baka hindi na siya magising. Nagtakasan po yung mga ibang bata. Sabi ko, alam niyo, ganyan din ako. Pero may isang bata ko sabi, hindi mangyayari sa akin yan. Hindi siguro siya nagpupunta sa sementeryo. Sino nakapunta ng sementeryo dito? Pare-pareho ba ng edad yung namamatay sa sementeryo? Tayo si Zero, titingnan natin, ano kaya kinamatay dito? Di po ba, kagalakad natin, ang ganda nito nichong ito, mukhang mayaman to. Ano kaya kinamatay? Di po ba? D-O-M. Ano po ba yun? Dirty old man? D-O-M. R-I-P. Rest in peace. D-O-M, bago pala yung sorry, erase. So sabi ko, meron doon isang taong pa lang patay na. So hindi po natin alam. Amen, ang maganda po, may magandang pangako sa atin ng Panginoon. Kaya po, may pinagpe-pray ako. Meron din akong pinagpe-pray na namamatay eh. Totoo, ang maganda lang ang napag-pray ko sa kanya unang gumaling, yung espiritu niya. Sabi ko, na hindi man siya gumaling sa cancer, amen, gumaling naman yung kanyang body na wala ng cancer. Why? Kasi magiging immortal body na yon to be with the Lord. To be absent from the body is to be present in the Lord. Amen? That's healing, brothers and sisters. So tuloy po natin ang ating pag-aaral. Philippians 3:21, tingnan naman natin verse. Sabi na naman ni Paul, sa ibang mga church naman po, sa Philippi, He will take this, ang tawag niya sa body, mortal at saka weak. He will take these weak mortal bodies of ours and change them into glorious bodies like His own. Maganda po kay Paul, hindi siya nakapokus sa sakit na naidudulot ng katawan. Doon sa magiging resulta ng kinabukasan. Amen? Hindi siya nakapokus sa katawang ito. Alam ni Paul, talaga namang itong katawang ito ay mahina. Ayan po, mortal, ibig sabihin hindi magtatagal, magwe-wear out. Alam po ni Paul yun, kaya lang hindi siya pumufocus doon. Ang pinufocus niya, ano yung mangyayari sa kanya. Kapatid, alam ko, given, may nagkakasakit sa atin, medyo mahina na, ano po, ang ating memory, kulang ng pork, di po ba yung ganon? Mahina ng pumanik. Given po yun. Pero huwag tayo mag-focus doon. Mag-focus tayo sa kayang gawin ni Jehovah Rapha. At mag-focus ka doon sa magandang buhay mo pa pagkatapos nito. Amen, church? Amen. Ito sabi naman ni Peter. Peter, I think it is right to refresh your memory. 2 Peter chapter 1, verse 13 and 14. As long as I live in the, ang tawag niya sa body, tent din. So, sa Bible, when we talk about this body, temporary lang ito. Nasisira at hindi magtatagal. Kaya kapatid, itong katawang ito, hindi ka dito magtatagal. Diba tumatagal ng 80, praise God, 80, Daddy? 80, 83, 87, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen? Meron pang 90 or more. Blessing po ng Panginoon yan. Pero hindi po magtatagal. Amen, ito katawan natin. Ang maganda po dito, kaya nga tent ang tawag dito, huwag ka lang mag-focus dito. Ang focus mo kung ano yung kayang gawin sa inang Panginoon. In the next life. Ang maganda po dito, sabi ni Peter, because I know that I will soon put it aside. Alam po ni Peter, itong katawang ito ay hindi siya pangmatagalan dito. Kaya nga, Saint Peter made this life na talagang meaningful sa Panginoon. Pinaglingkuran niya ang Panginoon. Amen? What will last sa buhay natin yung paglilingkod sa Panginoon? Amen? Yung gagawin natin para sa Kanya. At i-glorify natin siya sa buhay natin. As our Lord Jesus Christ has made clear to me. Bakit niya sinabi ko yun? Kasi sumulat siya sa mga tao sa scattered abroad dun sa, lalo na sa Rome. Sinusulatan niya, ito yung dapat natin gawin para sa Panginoon. Bakit? Alam ko kasi itong katawan na ito, hindi ito temporary lang. So ang Bible po, very clear na itong katawan natin na dapat natin tandaan, ay talaga pong mag-wear out ito. Amen? Hindi ka tatagal dito. Ang maganda lang, maganda ka doon sa susunod na buhay, tulad ng kanilang ginagawa. Ang maganda rin po, hindi doon naman natatapos. Kasi po, may Diyos na nagpapa-extend ang buhay natin. Amen? Kaya pa-extend ng Lord ang buhay mo. Last week, napag-usapan natin si Hezekiah.
Sabi niya, Lord, gusto ko pang tumagal ang buhay ko eh. Another 15 years. Ilagdag ni Lord sa buhay ni Hezekiah. Kaya po ng Lord yun. At marami po sa atin, dinagdagan ng Panginoon pa yung buhay natin simula nang nakakilala tayo. Maganda po, hindi niya lang dinagdagan. Binigyan niya pa ng kulay at inayos niya at pinaganda niya. Amen? Amen. Are you with me? Amen. Kahit may problema, dati naman yung... Listen, dati mo problema, nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, problema mo yun, di ba? Nung nakakilala sa Panginoon, halos pareho rin naman yung problema eh. Buwan pabayad ng kuryente. Kung hindi ka nakakilala sa Panginoon, wala ka rin pambayad ng kuryente, di po ba? Kung nakilala ka sa Panginoon, wala ka pambayad ng kuryente, pero alam mo, magpo-provide ng Diyos. Alam mo, darating mo ng time. Alam mo ngayon, naging mas meaningful ang buhay. Amen? Are you with me, church? Amen. Kaya mag-focus tayo na although itong katawang ito, mag-wear out, talagang magkakasakit ito, ang maganda po, may Diyos, ngayon alamin natin na may Diyos palang nagpapagaling. At hindi lang magpapagaling sa physical body, yung sa susunod na body, but papalitan niya nga itong katawan na ito. Are you with me, church? Amen. So may truth din po about sickness, na yung sickness sometimes can be related to sin. Hindi po palagi. At yung sickness na ito can be related to Satan. Amen? Gusto kanyang, at hindi rin po palaging ganon. Kaya nga, can be. Kaya sasabi ko, kaya wag naman tayo maging dogmatic. Ay, may lagnat ka, siguro may kasalanan ka, hindi po totoo yun. Hindi po totoo. Ba? Pwede. Yun pong sinasabi natin dito. Pwede, pero hindi po laging ganoon. Amen? Kaya nga po, truth to remember. This is one of the truth. Pero hindi siya yung buong katotohanan. Nakuha niyo po ako? Are you with me? So, wag niyo isipin, ang sakit ng katawan ko, baka may nagawa akong kasalanan. Hindi po, baka napagod ka. Bakit? Go to truth number 1. Are you with me? Nanghihina yung katawan, kasi nga itong katawang ito, hindi naman Superman. Amen? Itong katawang ito na, so, tingnan mo itong mga truth na ito. Kung meron naman, ito ang gawin mo. Psalm 38 verse 3. Psalm 38 verse 3, sabi ng psalmist, because of your anger, my whole body is sick. My health is broken because of my sins. And nireview ni psalmist yung kanyang sarili. Ano ba nagawa ko? Meron ako mga ginawa na hindi ko sinunod ang Panginoon. Hindi ko sinunod yung doktor ko. Hindi ko sinunod yung nanay ko. Yung diet ko, hindi ko sinunod. Amen. So, ayun po yun. Dire-diretso yun. So, nag-review ito si psalmist. Nakita niya, now my health is broken. Why? Because of my sins. So, kung gano'n, mas maganda po yun. I-reviewin din natin yung sarili natin. Pero, can be nga, pwedeng hindi doon. Nangihina ka talaga. So, yung personal sin may not even be a contributing factor palagi. Yung po sinasabi natin dito. Po, may not be, factor. However, because of unconfessed sin, is at least a possible contributor in some instances of physical illness. Ito po ang dapat natin gawin. We should be willing to ask God to search our hearts. Lord, tingnan mo naman yung puso ko. Bakit ano po itong mga bagay na ito? Pero kung alam mo wala, ay huwag mo nang pa-search ka agad. Amen? Pero kung meron nga, lumapit ka sa Panginoon ngayon. Tingnan natin Psalm 139. Ito po sabi 23 and 24. Sabi ng psalmist, search me, O God, and know my what? Heart. Test me and know my thoughts. Point out anything in me that offends you, and lead me along the path of everlasting life. This, the word, can be. So tingnan mo lang, kung wala, edi wala, nangihina ka lang. Amen? If you find personal sin in your life, ang dapat mong gawin, confess. Sabi natin, confess. Ibig sabihin ng confess, ito pa yung narinig ko kanina doon sa isang preacher sa internet radio. When we say confess, you name the sin. Amen? Yung palang confession is naming the sin to the Lord. Don't name it to your neighbor. Naming that sin to the Lord. Na Lord, ito po yung sin ko, patawarin mo ko. Then receive and claim your forgiveness. Amen? Tanggapin mo yung forgiveness mo. Huwag mo nang ulitin. Kung nahingi mo ng tawad yun, huwag mo nang ihingi uli ng after 2 minutes, 3 minutes. Patawad na yun. Amen? Huwag kang maging sirang plaka. Kung nahingi mo na, kung may nagawa kang pagkakamali, hiningi mong tawad, pinatawad ka ng Panginoon. Linis yun. Kung may nagawa ka na naman, linis uli yun pag hiningi mo ng tawad. Confess it, then receive and claim your forgiveness. Proverbs 28:13 and 14 says, sabi rito, people who cover over their sins will not prosper. But if they confess and forsake them,
ano mangyayari sa kanila? They will receive what? Mercy. Amen? Mercy means you don't receive, no, you don't get what you deserve. Amen? Hindi po yun ang mercy. Ang deserve mo, may kasalanan ka, papatawang kita ng hatol. Mercy, hindi mo natanggap yon. Amen? Blessed are those who have a tender conscience, but the stubborn, yung matigas pang ulo, are headed for serious trouble. Kaya andito po tayo nagpapaalalahanan. Parents ng mga kabataan dito, binibigyan kayo paalala, kasi para hindi tayo mapunta sa isang trouble na seryoso. Amen? Ito po isa. Truth to remember about sickness. Sometimes, unforgiveness can result to sickness. Meron pong mga medical na mga research about this. Sabi po rito, no? Can you see a relationship between forgiveness and health? Ito po galing kay Dr. G.A. Petty. Can you see a relationship between forgiveness and health? Is it not so that after you have been hurt, humiliated and angry, suffered fear or loss, na-experience natin lahat yan, real or false guilt, or envy, etc., the unforgiveness, the black love flow, ang tawag niya ron, profoundly affect the way your body functions. And thus, your health. This is mediated by alteration in the pattern of chemicals and electricity in your body. The chemical messengers in the blood and nervous system are altered. And this affects nearly every system of your body. Yun po yun ha, emotions yun ha, nakaka-apekto raw ho, sabi ng doktor, pinag-aralan niya. For example, your muscles may tighten, causing imbalances or pain in your neck. Na-experience nyo na hindi kayo mapatawad ng tao, sakit ng leg ninyo, yun daw pala yun. Back and limbs. Take note, this can be isa sa mga truth. Kung wala ka namang, kung lahat naman ng tao, pinatawad mo na, napatawad ka, hindi rin ito. Amen? Truth to remember. There is decreased blood flow to the joint surface. This makes it more difficult for the blood to remove waste from the tissues. It reduces the supply of oxygen and nutrients to the cells. Yun daw pong yun. This increases the likelihood of decay or inadequate repair during sleep. Kasi pag natutulog tayo, may healing na nangyayari sa atin eh. Minsan hindi ka makatulog. Iniisip mo yung taong hindi mo patawad. Na yung hindi mo naman mapatawad ng tao ay natutulog ng masarap. Kasi hindi niya alam na hindi mo pa siya pinapatawad. At hindi niya rin alam na nakasakit siya sa iyo, na kailangan niya humingi ng tawad sa iyo. Kasi ikaw lang ang nag-isip. Amen? At ang lugi, kita ho natin dito, ikaw. This increase the likelihood of delayed of inadequate repair during sleep, impairing recovery from injury, arthritis, etc. Headaches may occur. Your teeth may clench at night, contributing to problems with your teeth and jaw joints. Injury through inattention, accident, or violence is more likely. So ayun pa lang po, tuloy pa natin, the blood flow to your heart is constricted. No? Your digestion is impaired. Your breathing is restricted. Your immune system functions less well, and you become more vulnerable to infections and perhaps even malignancy. You feel bad and your mind is less able to see its way through problems and difficulties. The list could go on. Indeed, it becomes very like a list of many of the diseases seen by doctors all over the world. And while unforgiveness may not be the sole cause of all of them, it can increase your vulnerability to them. It can set the scene for them, and it can delay or even prevent your recovery. Isa po sa mga unforgiveness. At kaya po ang Bible, nagtuturo po na pag meron nakasakit sa iyo, ay magpatawan pa. Tingnan po natin yung Luke 6:37 and 38. Gusto natin yung Luke 6:38. If you give, you will receive. Your gift will return to you in full measure. Pressed down, shaken together, and make room for more. And running over. Wow! Gusto natin yan.
whatever measure you use in giving, large or small, it will be used to measure what is given back to you. Lord, sige, magbibigay ako ng malaki. Kasi